Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button para sa ating story series. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Maligayang pagbisita at pagbabalik sa ating channel. Narito na po ang karugtong ng ating Insti Millionaire Tagalog series. Ika-164 na kabanata. Ang magandang balita. Habang pabalik na ang yate sa Miami, si Alex, Justin, Minnie at Hannah ay nakaupo sa deck na nag-uusap. Bagaman hindi kilala ni Minnie kung sino si Justin, sa isip niya na mukha itong mayaman. Nagulat ito nang marinig na tinawag si Alex na kuya. Nagtataka siya kung galing din ba si Alex sa mayamang pamilya. Kuya, nabigla ako nang dumalo ka sa party, wika ni Justin kay Alex na nakangiti. Bal-isang naghihintay si Minnie ng sagot kay Alex pero nanatili itong tahimik. Kung hindi niya pinilit si Alex, sa pamamagitan ng blackmail, ang buhay niya ay hindi malalagay sa panganib. Hindi mo ba ipapakilala sa akin ang dalawang magandang babae na kasama mo? Tanong ni Justin. Sa nakitang reaksyon na walang intensyon na ipakilala sila, tumayo si Minnie. Hello Justin, ang pangalan ko ay Minnie, at isa ako sa kaklase ni Alex. Ang pangalan niya ay Hannah, siya ay kaibigan ko. Tumango si Justin, tumingin siya kay Alex, at ngumiti. Mukhang hindi masaya ang kuya ko ngayong gabi. Mas mabuti na tumahimik ako, o baka mainis pa siya, ano sa palagay mo baby? At binaliwala niya si Alex at Minnie. Kinurot niya ang babae sa tabi niya. Sa mga sumunod na minuto, nagpatuloy lang siya sa panghaharot sa dalawang katabi niya na babae. Pwede ko bang makuha ang sulat ni Kathy? Tanong ni Alex kay Minnie. Sorry nakalimutan ko. Kukuhain ko ngayon para sa iyo, reply ni Minnie, at mabilis na kinuha ang sulat na ibinigay ni Kathy sa kanyang bag. Si Hannah ay hinanap ang kanyang bag, nang mahulog siya sa dagat, kaya maswerte na hindi ito nabasa. Kinuha ni Alex ang sobre, sa kanyang kamay, at mabilis na nakilala ang sulat kamay ni Kathy sa sobre. May nakalagay, personally opened by Alex. Binuksan niya ang sobre, at binasa. Dear Alex, natatandaan ko pa noong freshman tayo, at sinabi natin na magsasama tayo habang buhay. Ang mga salitang ito ay naririnig pa rin sa ating tainga. Pero sa loob ng maikling taon, dumating tayo sa sitwasyon ngayon. Ang buhay ay parang isang laro. Sinabi mo sa akin na kahit anuman ang pag-ibig na mayroon sa atin, tama man o mali, alam ko na iniisip mo ngayon na ito ay hindi pag-ibig. Pero hayaan mo na tawagin ko ito na ganoon. Hindi tayo dapat magreklamo o magsisi, dahil ang mga bata ay palaging nagkakamali. Mukhang naayos mo na mabuti at bitawan ang nararamdaman mo sa akin. Sobrang masaya ako para sa iyo. Sa totoo lang walang halong pagmamatigas, masaya ako para sa iyo. Gayunpaman, hindi ako maswerte katulad mo. Sa maniwala ka man o hindi, ang katotohanan, hindi ako tumigil sa pag-iisip sa iyo. Lalo na noong iniwan ako, noong una si Billy, pagkatapos ay si Simon, napagtanto ko na isang tao lang sa mundo ang naging mabuti sa akin. Ito ay ang taong nagprotekta sa akin, at kapareho ng isang estudyante na ibinibigay ang lahat ng pera sa akin, para sa pagkain, hanggang magkaroon siya ng sakit. Ang mga tao ay mas pinahahalagahan mabuti ang mga bagay, kapag wala na sa kanila. Kapag iniisip ko ang nakaraan, nalaman ko na ang taong pinakamamahal ko, ay lumayo na ng tuluyan sa akin, at ngayon ay may mahal ng iba. Sa palagay ko, ito na ang oras upang pag-aralan ko magpaubaya. Kaya nagdesisyon ako na mag-drop out sa paaralan. Pakiusap huwag mong sisihin ang iyong sarili, ang lahat ng ito ay desisyon ko. Kailangan kong pumunta kung saan hindi kita makikita. At hihintayin ko ang panahon na tulungan ako, nalimutin ka. Umaasa ako isang araw ay magkakilala uli tayo. Yakap mo ang iyong may bahay, at ako naman ay nasa bisig ng aking asawa. At ganoon ang ating pagtitinginan, maging magkaibigan sa mga mata, na walang halong pagsisisi. Pagkatapos basahin ang sulat ni Kathy, naramdaman ni Alex na mas medyo komportable siya. Naramdaman niya na napalaya na niya si Kathy. Itinupi niya ang sulat at itinapon sa tubig.
Pinanood niya ang papel, at iniisip kung nakalimutan na talaga siya ni Kathy. Hindi nagtagal, ang yate ay nakarating sa Miami. Pagkatapos dumaong, nakita ni Mimi at Hannah si Alex na wala na ang atensyon sa kanila. Tahimik silang umalis, at sinabi ni Justin sa kasama niyang babae na bumalik sa hotel. Hindi niya nakita ang kanyang kuya, nang matagal, natural na gusto niyang makipagkwentuhan o makipag-usap. Sa kasalukuyan, ay hating gabi na, at ang mga restaurant ay sarado na, kaya si Justin ay bumili ng beer at snacks sa convenience store. At ang dalawang magkapatid ay umupo sa malapit sa pintuan ng building, kumain at uminom. Binuksan ni Justin ang beer, at nakangiting sinabi, "Alex, maganda ito, tama. Siya ay spoiled simula pagkabata, at palaging kumakain sa mamahaling restaurant. Ito ang unang pagkakataon na kumain siya na nakaupo sa lapag. Hindi mo alam kung gaano karami ng beses ako umupo, at kumain sa ganitong klase ng lugar noong ako ay nasa 7 taon poverty trial training pa." Nagpatawa si Alex na nakangiti. "Ang galing mo," patawa na sagot ni Justin. "Siya nga pala. Ano ang napala mo sa party ngayon? May nakilala ka ba na mga interesadong mga babae, o si Debbie lang talaga?" Tumingin siya kay Alex na nakangiti. Sa biglang narinig na pangalan ni Debbie, medyo napatahimik si Alex, at hindi sumagot. Tumingala siya at uminom ng ilang tungga ng beer. "Alex, ano ang nangyari?" Nakita ni Justin ang kanyang reaksyon, at inisip si Debbie. Napagtanto niya, na hindi na niya nakita ito simula ng malagim na aksidente sa singing contest, at biglang nag-alala siya. Sinabi niya, "Matagal ko nang hindi nakikita si Debbie. Bakit hindi mo ako isama bukas para makita ko siya?" Biglang nag-guilty si Alex. Na parang may nagawa siyang mali. "Sorry, hindi pwede bukas," sagot nito. Inilapag ni Justin ang kanyang beer at tumingin kay Alex. Tanong nito, "Ano ang ibig mong sabihin? May nangyari ba sa kanya? Anong problema?" Alam ni Alex na hindi na niya maitatago ang katotohanan. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalungkutan, at nagpaliwanag. "Kasalanan ko ito. Noong huling bumalik siya mula sa Chicago, siya ay nakidnap sa airport. Dinala siya sa hotel, at biglang hindi na niya kayang ipagpatuloy. Ito ay katulad ng pagbalot muli sa matagal ng sugat." "Ano?" tanong ni Justin, na hindi makapaghintay. Ginamit ni Alex ang lahat ng kanyang lakas upang sabihin. Siya ay tinangkang patayin. "Ano, papatayin ko ang taong gumawa nito?" Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Pero kamusta na siya ngayon?" Bal-isang tanong ni Justin. Ipinikit ni Alex ang mata at pansamantalang tumigil, bago nagpatuloy. "Nahulog siya sa 3rd floor ng hotel, at kinuha ng mga hindi kilala. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon." "Ano, si Debbie ay nawawala?" Si Justin ay kinilabutan ng marinig na ang isang mahinhin, may mabuting puso, na nakilala niya sa Harmony Island, ay nawawala. Nag-alala siya at nagalit, at inilabas nito ang galit kay Alex, at sumigaw siya dito. "Hinahanap ko siya, sinabi ko na kay Ken at Sam, na gamitin ang lahat na makakaya sa paghahanap dito. Kung magkakaroon sila ng balita tungkol dito, ipapaalam agad nila sa akin." Wika ni Alex na nagi-guilty. Tumingin si Alex kay Justin at na-shock. Hindi pa siya sinisigawan nito, kahit sa nakaraan. "Sabihin mo sa akin, nasaan ka noong na-frame up ang iyong girlfriend, ng dalawa niyang mandurugas na kaibigan sa singing contest? Alam mo ba si Debbie, ay halos patayin din ng babae ng araw na iyon? Hindi mo ba alam na may nararamdaman na siya sa entablado nang nagpe-perform siya? Alam mo ba na may taong muntik na siyang patayin? Naisip mo ba na kung hindi ako nagpunta doon, ay baka patay na siya?" "Oo, alam ko," tahimik na sagot ni Alex. Binabasa niya ang diary ni Debbie araw-araw. At natatandaan niya ang mga nakasulat dito. "Alam mo ba kung gaano kakapabaya?" Si Justin ay galit. Itinapon niya ang mga snacks at beer ng isang kamay, at ang isang kamay ay nakahawak sa kwelyo ni Alex. "Hindi ka ba nag-aalala na nawawala siya?" Reklamo niya at hinagis si Alex. "Naiwala mo siya. Ano ang magagawa mo para dito? Ipinadala mo si Ken at Sam para sa sarili mo, at ikaw ay naupo na lang at nag-relax. Nararamdaman mo ba na ginagawa mo ang lahat? Ano pa ang gagawin mo, hindi ka kapanipaniwala?" Sinigawan niya muli si Alex sa mukha. "Tinatanong kita ano ang ginagawa mo. Bakit hindi mo ako sinasagot?"
Sa kalangitan, may nag-uumpugin na mga kidlat, at ang ulan ay nagsimulang bumuhos. Kung alam ko lang noon sa Harmony Island na hindi ka magbibigay ng pag-aalala kay Debbie, ay inagaw ko na siya sa iyo, para maging girlfriend. Nagpatuloy pa si Justin sa pagsigaw kay Alex. Gumising ka. Alam mo ba ang dapat mong gawin? Oo, sagot ni Alex. Biglang nakapag-isip siya ng maayos. Ano sabihin mo sa akin? Hindi kita marinig, malakas na sigaw ni Justin. Naiinis siya sa nakakatandang kapatid niya. Sa wakas si Alex ay naging puno ng sigla. Sumigaw rin ito ng ubod ng lakas. Magsisimula akong hanapin siya kaagad. Kahit na ako ay magsimula sa huling bahagi ng mundo, ay hahanapin ko siya. Mabuti, ito ang aking nakakatandang kapatid na ipinagmamalaki. Ito ang dapat gawin ng lalaki. Inilagay niya sa balikat ni Alex ang kanyang kamay, at sinabi, kapag hindi mo natagpuan si Debbie, hindi na kita kuya. Pagkatapos ay tumalikod na ito at naglakad palayo. Tumayo si Alex at pinanood ito umalis. Umuulan ng malakas at ang kanyang buong katawan ay basa. Ang reaksyon ni Justin sa balita na nawawala si Debbie, ay gumising sa kanya, na may kailangan siyang gawin. Napaisip siya sa sarili. Ano ang ginagawa niya simula nang mawala si Debbie? Kailangan ko nang kumilos sa sarili ko, at hanapin si Debbie. Nang sumunod na araw sumakay siya pabalik sa New York. Determinado siyang hanapin si Debbie sa sarili niya. Wala siyang eksaktong destinasyon. Maghahanap siya hanggang sa makita niya ito. Bumalik siya sa New York para kumuha ng mga gagamitin niya sa sarili, dahil hindi niya rin alam kung kailan siya babalik. May ilang kakausapin tungkol sa negosyo, bago siya umalis. Pagdating niya sa New York, inasikaso niya agad ito. Hinahapunan, bumili siya ng 2 manok na buhay, para kay Lola, at dinala sa villa. Hindi niya sinabi na aalis siya, dahil alam niyang hindi siya papayagan ito. Pagkatapos kumuha ng ilang mga gamit sa villa, tumawag siya ng taxi at nagpunta sa Azalea Guest House. Kukuhain niya ang diary ni Debbie. At tinawag niya rin si Sam Woodsworth at Ken Stokes para sabihin ang kanyang planong gagawin. Nang makarating siya sa guest house, inilagay niya ang diary ni Debbie sa kanyang backpack. Nang lumabas siya sa kwarto, nakita niya si Sam na naghihintay. Mr. Ambrose, bakit hindi mo kami hayaan na maghanap kay Miss Debbie? Mas magiging epektibo ito, at ilalagay mo ang iyong sarili sa panganib kung mag-isa ka lang aalis. Nag-reply si Alex nang nakangiti. Sam, huwag kang mag-alala, hindi na ako bata. Dumaan na ako sa 7 taon na pagsasanay sa mahirap na buhay, kaya kong bantayan ang sarili ko. Nasaan si Ken? Wala pa ba siya? Nang sandaling iyon, dumating na si Ken, na may masayang mukha. Alex, may balita ako. May balita na tayo. Ika-165 na kabanata. Ang paghahanap kay Debbie. Ano, sa sobrang saya, lumapit si Alex kay Ken at humawak sa balikat nito. Ken, may balita ka na kay Debbie. Tumango si Ken. Pinindot niya ang button ng kanyang cellphone, at ipinakita ang larawan sa screen. Isa itong cellphone. Mabilis na natandaan ni Alex, ito ay cellphone ni Debbie. Sobrang excited niya, na halos hindi makapagsalita. Kinuha niya ang cellphone ni Ken. Ang mga tao natin ay natagpuan ito sa Washington, D.C. Alam namin ang fingerprint sa screen ay kay Debbie. Wika ni Ken, na nakangiti. Nagpatuloy pa ito. Ngayon ay naniniwala ako na may malaking pag-asa na si Debbie ay nasa Washington. Magpo-focus ako sa paghahanap doon. Kumbinsido ako na hindi magtatagal magkakaroon tayo ng magandang balita dito. Okay, pakiusap, bumalik kayo sa diretsong paghahanap kay Debbie. Kapag nahanap niyo siya, mabibigyan kayo ng maayos na reward, masayang wika ni Alex. Hindi na kailangan iyon, Mr. Ambrose. Ito ay parte ng aming pagtatrabaho sa inyong pamilya, wika ni Ken. Ngayon mayroon na tayong clue, sigurado na mas mapapabilis ang paghahanap sa kanya. Hayaan mo sa amin. Ngunit tumutol si Alex. Nakapagdesisyon na ako. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa, pero ngayon ay alam ko na kung saan ako pupunta. Mabilis akong sumuko noong una, pero ngayon ay hindi ko na uulitin iyon. Pagkatapos makipag-usap kay Ken, nang medyo matagal. Napagtanto ni Alex na medyo pagabi na, kaya nagdesisyon siya na maghintay, at umalis kinabukasan.
Bumalik siya sa kanyang kwarto at umorder ng ticket sa internet para sa train na aalis bukas ng alas 11 ng umaga. Kumain siya, pagkatapos ay matutulog ng maaga. Gusto niyang makabawi ng lakas. Nang paalis na siya sa kanyang kwarto, nagring ang kanyang cellphone. Hindi niya kilala ang cellphone number, at nang sagutin niya ito, nalaman niya na ito ay si Sharon Williams, ang malapit na kaibigan ni Kelly Phillips. Alex, pasensya ka na at naistorbo kita, wika nito. Ang huling pagkikita nila ay sa reunion ng Phillips family. Nakita niya na sinadya ni Alex na sirain ang sasakyan na Ferrari ni Brian Foster na boyfriend ni Yvonne. Alam rin niya na mula ito sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, na kahit ang presidente ng Ferrari Company, ay idiniliver ng personal ang bago at pinakamahal na Ferrari. Medyo napangihi siya, nang maalala niya kung paano niya ito ay tinrato sa pagtitipon kila Kelly, bago pa niya malaman kung sino talaga ito. Bakit, tanong ni Alex na hindi makapaghintay. Mabilis na sumagot si Sharon. Tumawag ako sa iyo dahil kay Kelly. Simula noong family gathering, nawalan na siya ng pag-asa. Hindi na siya lumalabas ng bahay at laging nananatili sa kanyang kwarto mag-isa. Lagi akong bumibisita sa kanya araw-araw, at masasabi ko sa kanyang mga pulang mata, na palagi siyang umiiyak. Sobrang nag-aalala ako sa kanya. Sa narinig na pagbanggit sa pangalan ni Kelly, ang puso niya ay sumaya. Naalala niya ang mukha nito na smiling face, at positive attitude sa buhay. Alam ko na nag-aalala ka sa kanya. Pakiusap, pwede ba kayong magkita? Hindi siya pwede magpatuloy sa ganito, isang wika ni Sharon. Si Alex ay na-touch sa mga narinig kay Sharon, kaya pumayag siya sa request nito. Sinabi nito, sabihin mo sa kanya na magkita kami sa Ramsey Lake, alas 9 bukas ng umaga sa Preston University. Nagpasalamat si Sharon at tinapos na ang tawag. Nang tinapos na ni Sharon ang pakikipag-usap kay Alex, si Rose ay nakikipag-usap sa kanyang Auntie Sue, na sinabi sa kanya na aalis si Alex sa New York. Nabigla ito. Nakumbinsi niya ang sarili na mahal siya nito. Si Rose ay nangangarap na maging girlfriend ni Alex. Umaasa siya na magkikita muli sila sa lalong madaling panahon. Nagpasya siya na tanggapin agad ito, kapag nagtapat ito ng pag-ibig. Pero sa loob ng 2 araw, hindi pa niya naririnig ito, at medyo nababalisa na siya. Gayunpaman nang maalala niya ang pakikitungo nito sa kanya, napanatag siya. Nanatili siyang kumbinsido na siya ang babaeng mahal nito. Nang marinig niyang aalis ito sa New York, at hindi alam kung kailan babalik. Medyo nagpanik si Rose. Sa isip niya, paano kung makatagpo si Alex ng magandang babae sa kanyang pag-alis, at makalimutan ang lahat sa kanya. Habang mas lalo niya itong iniisip, mas lalong nagiging balisa siya. Sa isip niya, kailangan ko ng kumilos. Bago umalis si Alex, sisiguraduhin ko na magiging girlfriend na niya ako. Kung magagawa ko iyon, kailangan ko siyang makausap, at linawin ang aming relasyon. Para, kahit malayo siya sa New York, mayroon akong dahilan, para maipagpatuloy ang pagtawag sa kanya, o baka sumama ako sa kanya. Dahil buo na ang kanyang pasya, tumawag siya dito. Napaisip si Alex kung bakit tumatawag si Rose, pero sinagot niya pa rin ito. Nahihiyang sinabi nito. Alex, ngayon ay summer vacation, at ang lahat ng kaibigan ko ay umuwi sa kanila. Naiinip ako sa bahay, araw-araw. Pwede bang ipasyal mo ako bukas ng umaga? Sorry, hindi ako pwede. Aalis ako sa New York bukas ng umaga, sagot ni Alex. Nag-isip si Rose sandali. Nagpasalamat siya, at nakatawag kaagad, kung hindi, ay hindi niya malalaman na aalis na pala ito kaagad. Tinanong nito, saan ka pupunta? Pwede akong sumama. Naiinip ako dito sa bahay. Pinilit niyang magsalita ng kalmado, pero ang kanyang pagkabalisa ay maririnig sa kanyang boses. Kailangan kong umalis mag-isa, sagot ni Alex. Nakabook na ako bukas ng alas 11 sa train. Pupunta ako sa Washington, D.C. May kailangan akong gawin doon. Hahanapin niya si Debbie. Walang dahilan para isama si Rose. Pero nagpumilit ito. 11 o'clock, hindi naman iyon masyadong maaga. Pwede ba tayong magkita sandali para mag-usap o maglakad sa Ramsey Lake, please? Hindi alam ni Alex ang sasabihin. Galit ka pa rin ba sa akin dahil sa paraan ng pagtrato ko sa iyo? Biglang natanong ni Rose. Medyo naluluha na ito.
Alam ko na masama ang naging pagtrato ko sa iyo. Ininsulto kita at pinagtawanan. Alam ko na nasaktan kita. Pero umaasa ako, na noong nasa Villa, ay sinabi mo na pinapatawad mo na ako. Huwag mo nang intindihin yun. Sinabi ko na pinatawad na kita, huwag ka nang umiyak. Nang marinig ni Alex na ang boses nito, ay nanginginig, lumambot ang puso niya. Sige, magkita tayo sa Ramsey Lake bukas ng umaga, pero tandaan mo hindi ako pwedeng magtagal, paglalakad lang sa lawa ang oras ko, 11 ang alis ng train. Maraming salamat. Kahit na mga 5 minuto na makasama ka ay masaya na ako, masayang wika ni Rose. Magkita tayo sa Ramsey Lake ng alas 9 bukas. Biglang naalala ni Alex na kailangan pala niyang makipagkita kay Kelly ng alas 9. Hindi niya pwedeng isabay ang pakikipagkita kay Rose. Sinabi nito hindi, sa palagay ko, baka hindi ako makarating ng 9. Sa palagay niya, mabibigyan niya lang ng maikling pakikipag-usap si Kelly. Sige, mga 10 o'clock na lang, wika ni Rose at tinapos na ang tawag. Pagkatapos ng tawag, si Rose ay naging masaya sa kinalabasan. Sa isip niya, kung si Alex ay hahabulin ang biyahe ng tren ng alas 11 pero nagbigay pa rin ito ng oras sa kanya na alas 10. Ito ang patunay na katotohanan, na gusto niya ako. Bukas ay sisiguraduhin ko ang pagkakataon, at gagamitin ang oras na bakante, upang maging boyfriend si Alex. Nang sumunod na araw, si Rose ay nagpunta sa Ramsey Lake ng 8 o'clock. Nakita niya ang isang matangkad na lalaki sa Ramsey Lake. Pagkatapos ng usapan kagabi, naglaan siya ng maraming oras sa pag-iisip kung ano ang pinaka-best approach kapag nakita si Alex. Hindi siya nagbibigay ng maraming oras dito, at hindi niya ito kilala ng lubos. Pero inisip niya na ito ay tahimik na tao, at masyadong mahiyain para sabihin ng direkta ang nararamdaman sa kanya. Kailangan niyang i-handle ang sitwasyon mabuti. Inalag niya ang kanyang utak, at sinubukan magdesisyon kung paano niya ito mapagtatapat na sabihin na gusto siya. Sa wakas ay nakaisip na siya ng plano. Kapag naglalakad na sila sa lawa, sinabihan niyang magpanggap ang kanyang mga kaibigan na atakehin sila, at magpanggap na gangster. Tapos si Alex ay tutulungan siya para iligtas. Kapag nangyari ito, sigurado siya na mapagtatanto ni Alex kung gaano siya kamahal nito. Kung mahihirapan siyang sabihin ang totoong nararamdaman. Ito ay perpektong normal lang sa isang bayani, at ang magandang babae na ililigtas niya ay matatapos sa pagiging sila. Kumbinsido siya na mahal siya nito. Nagdesisyon siya na kapag nagtapat na ito ng kanyang nararamdaman, tatanggapin niya ito kaagad. Lumapit si Rose sa matangkad na lalaki, at tinanong, "Dinala mo na ba ang lahat ng kailangan mo?" "Huwag kang mag-alala, handa ako," sagot ng lalaki. "Tingnan mo, may black stockings ako na pantakip sa ulo. At ito ang model na patalim. Ang patalim ay umuurong, at ito ang peking dugo na ginagamit sa mga palabas." Ipinakita niya ang mga props na kanyang gagamitin. "Hindi dapat ito makita. At hindi ka rin pwedeng mahuli, naiintindihan mo," wika ni Rose. "Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Tandaan mo, isa akong professional. Trabaho ko ito sa mga entablado." Proud nitong sagot. "Okay, pero bago siya pumunta, mag-practice muna tayo para alam natin kung ano ang eksaktong gagawin. Hindi tayo pwede magkamali," wika nito at humarap na sa lawa. "Handa na ako," sabi ng lalaki, at isinuot na ang black stocking sa mukha. Hawak ang peking patalim, at sinugod si Rose. Sinakal niya ito ng kanyang braso, at itinutok ang peking patalim sa lalamunan. "Ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Alex, tulungan mo ako," malakas na sigaw, at nagpapanik. Biglang nakarinig sila ng boses na sumigaw sa lalaki. "Hoy, anong ginagawa mo? Bitawan mo siya, tatawag ako ng pulis," sabi ng boses. Tumingin si Rose sa pinagmumula ng boses. Nakita niya ang 2 babae na nakatayo, 20 yards ang layo. Ito ay si Kelly at Sharon. Nang dumating sila sa Ramsey Lake, ay nakita nila ang isang gangster, may hawak na patalim at nakatutok sa leeg ng babae, at na-shock sila. Bagaman sila ay natatakot, inisip ni Kelly, anumang oras, ay baka laslasin ang leeg nito. Kaya hindi siya nag-alangan na sumigaw at pigilan ito. Sa nanginginig na kamay, inilabas ni Sharon ang cellphone, at tatawag ng pulis. "Miss, tumigil ka, huwag kang tumawag ng pulis," mabilis na sabi ni Rose.
At sinabi sa lalaki na sakal pa rin siya ng braso nito, sa leeg. Bitawan mo ako, tanga ka ba? Nang binitawan na ng lalaki si Rose, mabilis itong tumakbo kina Kelly at Sharon, na nakangiti. Hello, okay lang ako, nagkakamali kayo. Hindi siya gangster, nagpa-practice lang kami. Iniisip ni Rose dahil bakasyon, kakaunti lang ang tao sa campus, kaya hindi niya inisip na may ibang tao sa lawa. Hindi niya ini-expect na may taong darating ng oras na iyon, at makita ang kanilang ginagawa. Si Kelly at Sharon ay medyo na-confused. Iniisip nila na ang mga paliwanag ay medyo kakaiba. Hindi nila kilala itong babae, at inisip na wala silang pakialam dito. Ngumiti si Kelly at marahang sinabi. Isa itong hindi pagkakaunawaan. Masaya kami at maayos ka. Pagkatapos ay tumuloy na si Kelly at Sharon sa lawa at umupo. Si Rose ay bumalik sa lalaki, at nag-ensayo ng ilang beses. Napansin niya na alas 9 na, at ang dalawang babae, ay nakaupo pa rin sa lawa. Mukhang hindi sila aalis. Nag-alala siya dahil baka hindi niya magawa ang kanyang plano kay Alex mamaya kung nariyan pa rin sila. Naglakad siya papunta sa mga ito, at sinabi, guys, nakaupo kayo dito ng matagal na oras, gusto nyo bang pumunta sa ibang lugar para maglakad? May hinihintay kami, paliwanag ni Kelly na nakangiti. Napaisip si Rose sa sarili, mukhang ang dalawang babaeng ito, ay balak magtagal. Darating na si Alex mamaya-maya, at kailangan gumana ang aking plano. Ano ang gagawin ko? Guys, ang kaibigan ko at ako, ay patuloy lang magpa-practice ng aming palabas. Kapag may pumunta na iba, pakiusap, huwag niyong sabihin na hindi ito totoo, wika niya. Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang gagawin mo? Tanong ni Kelly, hindi niya naiintindihan ang ginagawa ni Rose. Huminga si Rose ng malalim. Wala siyang naisip na ibang paliwanag, kundi sinabi nito ang totoo. Nagsimula siyang ipaliwanag ito ng maayos. Ika-166 na kabanata. Mapagmahal na panlilinlang. Isang kaibigan ko ang pupunta dito mamaya. Gusto niya ako, pero wala siyang lakas ng loob magtapat sa akin. Kumuha ako ng tao na magpapanggap na hold-upin ako, at saktan. Kaya ang kasama ko ay kaibigan ko. Isang lalaki ang darating at ililigtas ako, at magtatapat ito, ng kanyang pag-ibig sa akin, wika ni Rose kay Kelly. Sina Kelly at Sharon ay nabigla sa mga sinabi nito. Huwag kayong mabigla. Ang taong ito ay gusto talaga ako. Babae ako at mahiyain, kaya hindi ko masabi ang aking nararamdaman para sa kanya. Kahit na gusto kong magtapat, kailangan ay nasa tamang kapaligiran. Kaya kumuha ako ng kaibigan, upang tumulong. Sa totoong buhay hindi siya nahihiya. Si Alex ay isang super rich guy, at maraming identity. At siya ay willing na habulin ang mga ganoon klase, kahit mapahiya pa siya. Hindi mo ba naisip na niloloko mo siya, wika ni Kelly, na may mahinang boses? Hindi, sa palagay ko hindi. Alam ko na gusto talaga niya ako, at gusto ko rin siya. Sa huli, ay magiging magkasama kami. Pero ang proseso ay mahaba. Gagawin ko ang paraan na ito, bilang unang hakbang upang mapadali ang mga bagay. Paano mo masasabi na panloloko iyon? Wika ni Rose, habang pinag-isipan mabuti. Tumingin siya kay Kelly at humahanga sa kagandahan. Masasabi niya na mayaman ito. Wala ka bang nagugustuhan? Casual na tanong nito. Ang tanong ni Rose, ay nakapagpatulala kay Kelly ng ilang sandali. Natural mayroon siyang gusto. Pero mula ito sa mas mayamang pamilya, at 100 beses na mas mayaman sa kanya. Isa pa ipinipilit niya ang kanyang sarili. Gusto niya ito, at ang taong gusto niya ay hindi lang basta mayaman. Kahit na ang boss ng Ferrari Company, ay rumerespeto, noong makita siya. Nakita niya si Kelly na hindi umimik. Si Sharon ang nagsalita para sa kanya. Pero hindi niya pwedeng sabihin ang lahat. Ang kanyang sinabi lang, ay nandito si Kelly, upang makipagkita sa taong gusto niya. Sa pagtingin sa kakaibang ekspresyon nila Kelly at Sharon, nahulaan na ni Rose na may problema sa pagitan ni Kelly at ng lalaking gusto nito. Hinawakan niya ang kamay nito ng may simpatya. Ang mga mata mo ay namumula. Umiyak ka para sa lalaking iyon ng ilang beses. Kung hindi mo ako tutulungan ngayon, natatakot ako na baka maging magkatulad tayo. Sigurado ka ba na, ayaw mo akong tulungan ayusin ito? Okay, pero huwag na natin pag-usapan ito.
Ang mga salita ni Rose ay tumatak sa puso ni Kelly. Alam niya na ang klase ng ganitong love sickness ay masakit. Ayaw niya na kahit sinong babae sa mundo ay dumanas ng ganoon. Mabuti, maraming salamat, Kelly. Kung magiging magkaibigan tayo sa hinaharap, bibigyan kita ng mamahaling sasakyan, wika ni Rose na nakangiti. Si Kelly ay ngumiti rin pabalik. Wala siyang pakialam sa kahit anong sasakyan. Ang regalo lang na gusto niyang matanggap, ay ang lalaki na gusto niya, at bigyan siya ng pag-asa. Malamang ang boyfriend mo ay mula sa mabuting pamilya. Ano ang pangalan niya? Tanong kay Rose. Talagang mayaman siya, at mula sa mga nangungunang pamilya. Wala akong pakialam kahit sabihin ko sa iyo ang kanyang pangalan. Ang pangalan niya ay Alex. Wika ni Rose habang nakangiti. Alex, si Kelly at Sharon ay na-shock. Ang sabi mo ay Alex. Magsisimulang magtanong si Sharon kay Rose kung ang sinasabi niya ay totoo, pero pinigilan siya ni Kelly. Ano naman sasabihin mo? Tanong ni Rose. Hindi namin siya kilala. Biglang bumigat ang puso ni Kelly. Sa isip niya, kapag inamin niya na kilala niya ito, hindi niya makikita si Alex ng araw na iyon. Ang tao na gusto kong makita, ay parating na. Pwede ka nang umalis, at maghanda sa iyong katagpo, wika ni Kelly. Okay, hindi ko na kayo aabalahin, hinihiling ko ang swerte mo, sa iyong lalaki, wika ni Rose habang nakangiti, at umalis. Kelly, ang babaeng iyon ay sinabi na gusto siya ni Alex. Wika ni Sharon habang nakatingin kay Kelly na balisa. Normal lang iyon, na maraming magkagusto sa kanya, dahil mabuti siyang tao. Hinagat ni Kelly ang kanyang labi at nagsimulang lumuha muli. Napatahimik si Sharon at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kahit ano pa ang kalaunagusan, pagkatapos makipagkita kay Alex ngayon araw. Kailangan na ni Kelly na isuko ito. Tingnan mo, nandito na siya. Nakita ni Sharon si Alex sa kalayuan na paparating. Naglalakad ito patungo kay Kelly, na nasa lawa. Ang mood nito ay medyo mabigat. Kelly, tinawag niya ito. Marahan na lumingon si Kelly, at nakita ang mukha ni Alex. Tumingin siya dito ng tahimik. Maaaninag sa kanyang mga mata ang kanyang saloobin. Nang sandaling iyon, ang matangkad na lalaki sa halamanan ay nakita si Alex at nasabi sa mahinang boses. Ang lalaki na gusto ng magandang babae ay talunan. Ikaw hindi ka talunan. Ano ang pamantayan mo para tingnan ng mababa ang isang talunan? Si Rose ay naiinis sa matangkad na lalaki. Tumingin si Rose sa lawa. Paano nangyari na siya iyon? Paano nangyari na siya? Pagtataka ni Rose. Mukhang nagsisinungaling si Alex sa kanya, nang sinabi nito na ayaw siya nitong makita ng 9 ng umaga, dahil ito ay masyadong maaga, at baka hindi pa siya bumangon ng oras na iyon. Pero nalaman niya na makikipagkita ito kay Kelly ng 9 o'clock. Si Rose ay naguluhan. Si Alex ba ay in love sa babae o sa kanya? Hindi, ako iyon. Naging mabuti siya sa akin, sa isip niya. Hindi siya naglakas ng loob na isipin na may relasyon sila ni Kelly. Nandito ka na, pinigilan ni Kelly at pinunasan ang kanyang luha at pinilit niyang tumawa, pero may nakikita pa ring lungkot sa kanyang mga boses. Nandito na ako, okay ka lang ba? Sa isip ni Alex, ang itsura ni Kelly ay haggard. At ang puso niya ay lumambot. Maraming salamat sa pagpunta para makita ako. Pwede tayong manatili dito sa lawa ng ilang sandali, at pagkatapos ay iimbitahan kita lumabas para sa dinner. Gusto ni Kelly kontrolin ang boses nito, pero nang makita si Alex, nagsimula siyang maging garalgal. Sa pagtingin ng kalagayan nito, si Alex ay nag-aalala ng husto. Naitiklop niya ang kamao sa kanyang likod. May hinahabol akong tren na 11 o'clock. Pagkatapos makipagkita sa iyo, aalis ako sa New York, wika nito. Ang ngiti ni Kelly ay natigil, at nagtanong. Pupunta ka ba sa kanya? Oo. Pakiramdam ni Kelly ang isang salita na ito, ay inihulog siya. Si Sharon ay hinawakan si Kelly. Si Rose na nakikinig sa kanilang pinag-uusapan, ay tinanong ang kanyang sarili. Ang lalaking ito, sino ang lalaking ito? Sino ang hahanapin niya? Mukhang hindi siya, ang dating sarili niya. Hindi, gusto niya ako. Hindi siya maghahanap ng iba. Ito ay isang paraan upang iwan niya si Kelly. Alex, gusto kong tanungin ka. May lugar pa ba ang ibang tao sa puso mo? Ganap na alam na ni Kelly ang sagot, pero ayaw ni Kelly mamatay.
Kelly, 8 sa 10 bagay sa ating mundo, ang dala ay kalungkutan. Mas mabuti na isipin mo iyon, wika ni Alex habang huminga ng malalim. Ipinikit ni Kelly ang mga mata, at 2 luha ang tumulo. Inulit niya ang sinabi ni Alex ng pabulong. 8 sa 10 bagay, ay pasakit. 8 sa 10 bagay, ay kalungkutan. Iginilat niya ang mga mata, at nakita si Rose sa ilalim ng puno. Naisip niya na ang babaeng ito ay hindi rin naiintindihan si Alex, at isang idea ang pumasok sa kanyang isipan. Kung may babae na sobrang mahal ka para ma-inlove ka sa kanya. Kumuha siya ng taong magpapanggap na sasaktan siya, para maging tagapagligtas ka, tatanggapin mo ba siya? Tanong ni Kelly. Tinatanong niya ang kalagayan ni Rose at sarili niya. Hindi ko siya tatanggapin, humiling pa ang ulo ni Alex. Tumingin si Kelly kay Rose ng tahimik. Umaasa na narinig niya ang mga sinabi ni Alex. Para hindi maaksaya ang oras nito, at hindi madagdagan ang lungkot. Yumuko si Rose, iniisip pa rin niya, na ang taong gusto ni Alex, ay siya. Kung nakilala mo ako ng una, kaysa kay Debbie, magugustuhan mo ba ako? Tanong ni Kelly. Inaalala muli ang sinabi nito na 8 sa 10 bagay ay malungkot. Hindi ko alam. Si Alex ay natahimik. Hindi niya ito naisip kahit kailan. Kung walang Debbie sa mundo, magugustuhan mo ba ako? Hindi ko alam. Si Alex ay na-confused. Ang mga luha ni Kelly ay napalitan ng ngiti, at lumapit siya dito. Nakita ko na ang sagot sa iyong mga mata. Kung walang Debbie sa mundo, magugustuhan mo ako. Kung ako ang una mong nakilala, hindi ka mai-inlove kay Debbie. Naiwala kita, sa maling oras. Si Alex ay nabigla at hindi nakasagot. Maraming salamat, maluhaluhang sabi ni Kelly, habang nakangiti. Ipinaalam mo sa akin na, nasa puso mo ako. Ako ang pangalawang paborito mong babae, na dahilan upang ako ay mas satisfied. Debbie, paano nangyari iyon? Ako ang gusto ni Alex. Sa puno, ang bungo ni Rose, ay parang sasabog. Hindi siya makapaniwala sa pag-uusap ni Alex at Kelly, ang kanyang pagkabalisa ay lumala. Pagkatapos noon, hindi niya napigilan ang sarili, gusto niyang tanungin si Alex. Alex, si Rose ay biglang sumigaw sa ilalim ng puno. Ang matangkad na lalaki, na nagtatago sa hindi kalayuan, ay nagtataka kung bakit nawala ito nang hindi nagsasabi. Mabilis niyang isinuot ang black stockings sa ulo, at naghahanda sa inutos ni Rose. Nang makita si Rose na dumating, si Alex ay nabigla. Gusto tanungin ni Rose kung sino ang taong mahal nito, siya ba o si Debbie. Pero hindi niya pa natapos ang kanyang salita, isang kamay ang lumabas mula sa likuran, at tinakpan ang kanyang bibig. Ano kaya ang isang magandang babae, ay sumama sa akin sa hotel para mag-good time, wika ng matangkad na lalaki. Sa pagsunod sa mga instructions ni Rose, hinigpitan niya ang pagsakal sa leeg nito ng kanyang braso. Bitawan mo ako. Si Alex ay na-shock, at nang tatakbo na para tulungan. Biglang naalala niya, kung ano ang sinabi ni Kelly kanina lang. May babaeng sobrang in love sa iyo, at kumuha ng tao upang umarte ng bayolente. Tumingin si Alex kay Kelly, at napagtanto na ang babaeng tinutukoy nito, ay si Rose. Wala siyang nagawa kundi tumingin kay Rose nang may galit, at pagkatapos ay sinabi nito kay Kelly. Ang lahat ng bagay sa atin ngayon ay naayos na. Aalis na ako. Pagkatapos ay tumango ito kay Kelly at naglakad papalayo. Hanggang dito na lang po muna. Sana po, ay nagustuhan nyo ang ating story series. Sa mga bagong tagapakinig, mas okay po kung mag-uumpisa kayo sa episode 1. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.